Love makes the world go round. Hindi, naniniwala po talaga ako doon. Everyone needs it. Sabi nga nila, diba, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not seek itself, it does not keep a record of right and wrongs, it does not rejoice in evil, but rather revels in the truth. In short, sa panahong ito, pawang kahibangan. I think for me, love is all about being selfless and in a way, selfish din. Wala ako niyan. Isa siyang konsepto na ginawa ng kapitalismo para bumenta ng greeting cards. Talagang naniniwala ako sa forever. Mabilis akong ma-in love. First MU ko, I was like, high school pa lang. Sobra, in love ako. Mga ilang beses na. 5, 6 times. Mukha pa ba akong di na in love? Ay, joke lang. But it was long time ago. At hindi na dapat natin tinatandaan yung mga ganung bagay. Meron akong girlfriend ngayon eh. Yun naman eh. Yun ang first girlfriend ko. Single since birth ako eh. Tapos kakasagot lang niya sa akin ngayong taon. Maraming beses na akong sinabihan na, Kel, you're too nice. Na, anong ibig sabihin nun? Tadyakan kaya kita. Sawe? Hindi ako sawe, no? Okay na okay nga ako. Saya-saya ko eh. Single? Saan kaya mag-single? Mostly broken-hearted. Oo, sobra. Kung may number 1 sawi friend or sawi girl, ako yon, laging ako. I've been rejected. Last year. Pero yung feeling pala ng ganun, sobrang fresh kahit ang tagal-tagal na. Kasi yung mga ganyang memory talagang nagsistick. Nagsistick siya sa'yo. Sorry. Pero in a loving relationship ako ngayon. Sorry. First kiss ko nun, birthday ko. Sobrang kakabog-kabog ako nun. Kung first kiss lang, ayun, parang weird and at the same time nakakakilig. 15 anyos pa lang yata ako noon. First girlfriend ko, ang sloppy. Nag-kiss kami sa kotse. Sabi ko, basta yun na yun. First kiss, parang cheap shot lang. Wala. Tinali nila ako sa bodega, tapos binblindfold nila ako ng barbed wire. Tapos hindi ko na alam kung sino yung nauna eh. Sabi nga ng dakilang Makata na si Hathaway, what is love? Ano nga ba ang pag-ibig ngayon? Definitely, hindi natutulad nung pag-ibig nung sinaunang panahon, di ba? Tama, kung dati ang sinusuyong babae ay hinaharana, ipinag-iigib ng tubig, o ipinagsisibak ng kahoy, ngayon, ibang-iba na. Magdamagang palitan ng text, natadtad ng smileys at mga corning emoticons, pasahan ng load, panay like sa FB, ganyan, at kung ano-ano pa. Kasi tayo mismo nababago ng teknolohiya. Nag-iiba ang buhay dahil sa makabagong technology, internet, computers, information technology, smart technology, lahat na yan binabago tayo eh. Kasi pag sinama mo yung technology na yan, saka yung impluensya ng radyo, TV, pelikula, dyaryo, pati ang mapanghusgang mundo ng social media, abay, aware ba tayo sa nangyayaring impluensya sa atin ito?
Tama, hindi ba, Kel, nung hindi pa naiimbento ang orasan, simple lang ang life. Kapag gusto ng lalaki makipagkilala sa babae, ang sasabihin lang kunwari, sige, sintang mahal ko, magtagpo tayo sa batis bago magtakip silim at magtampisaw ang mga tikling sa puting bato. Iba talaga. So how romantic. Ganun. Ngayon, medyo lahat di-gadget na eh. Digital diba? Digital Yes, lang. Late ka na naman ng 15 seconds? Yeah, let's accept it. Technology affects us. It influences us. And technology comes with a sidekick. Yan ang media. Media and technology have become our modern day parents. Today, media, technology, and commercialism is teaching us who to love, what to love, and how to love. So, better believe it. Welcome to Bara Bara Anything Goes! Doctor, how does the media influence the way Filipino loves? Precisely as I'm saying in my lecture, Jack and Jill went up the hill to get a pill. Pill! Contraceptive yun. Boom! Paano mo maiwasang mapunta kayo sa friend zone? Hindi ako marunong manligaw sa babae. Pero sa lalaki, pwede! Saan ko kayo makikita yung ideal girl? Meron ba talagang forever? Okay lang ba ang romance? Wag ako, tol! Wag ako! Totoo bang love is soft like an easy chair? Hello and welcome back to our puro hugot na part ng show, ang Nakaka-News! Okay, so as usual, our opener, Kat, meron ka bang nakaka-news for us? Paano ba nagsimula ang love? Di ba sa panliligaw? Ang nakaka-news ko ay, paano ba mag-turn down? Diyan, sa mga viewers natin, paano ba mag-turn down ng manliligaw? Nako. Pre, ang problema ko Sinimula mo nga ng turn down. Ganun ba talaga yun? Hindi pa tapos, ay, Ayoko na. hindi pa tapos. Dahil, yun nga ang problema ko. Walang nanliligaw. James! Ay, hindi. Ako. James. Alam nyo kasi girls, kaya walang nanliligaw sa inyo. Kasi gusto nyo yung mga bad boys. Oo nga eh. Ayaw nyo ng mga Mr. Nice Guy katulad namin nila Ken, di ba? Uy, hindi Di ba? Tapos magkasabi sila ng, gusto ko ng bad boy. Tapos pag kinaliwa ko, ba't kaya niyo ako kinaliwa? Eh, kuha ka ng bad boy! Diba? Mas mahirap mag-turn down na lalaki kasi pag ang lalaki nag-turn down, ikaw ang kontrabida kahit ano nangyari. Hindi. Alam mo, masyado lang maarte yung mga lalaki ngayon. Okay, blatant rejection works all the time. Okay, hindi ako interesado. Bam! Isang araw lang yun, di ba? Pogi mo rin. Dalawang Pogi tequila lang ni yun. Red? Hindi! Ako nga yung nire-reject eh. Basta ako, ayoko ng paasa. Don't string me along. Kung ayaw mo, di wag. Kung gusto mo, welcome to the gun show. What's up? Alam mo ako, ang ginagawa ko din naman, hindi ko na binibigyan ng pag-asa. Parang pinapakita ko na kagad. Kasi, hindi naman parang naaawa ka din na parang... Pa-fall ka pala. Oo, makikita mong nasasaktan pa, di ba? O paano ba? Kaya nga hanggang ngayon, wala ba akong boyfriend Hindi, eh. Okay, 10 years, wala na. Kunyari, ako manliligaw. Ligawan kita, Kat. Paano ka magta-turn down? Kat, pwede ba ako manligaw? James, I don't know. Oh, paasa yun eh! Mas maganda kung didiretsuhin nyo kahit masakit. Kasi masasaktan din naman yung lalaki pag tinurn down. Oh, Kaya sige nga, oh. tanggapin na lang. Okay. Kat, pwede mo manligaw. Kat ako! Ikaw talaga! Sige, James! Ikaw ah. Nakalata na kami sa'yo, ha? Isa-isa mo eh. Okay, PB. Ay, Sige. pwede mo manligaw? Sorry, James, hindi. Hindi mo masakit eh. Hindi niyo ba napapansin, napakahirap humanap ng ideal man at woman?
O ikaw, bilang ikaw as Mickey, ano ano ba ang ideal girl mo? Ano ulit? Oh, sige, sabihin mo sige. yung mga characteristics. Matangkad. Oh, Phoebe. Ito ka nga. Oh, Sexy. 5'6" ako. Oh. Sexy. Oh, it's Phoebe. Phoebe na naman. Oy, grabe naman. Oh. Maganda. Baka magalit yung congressman. Parang, teka lang. Parang si Cole. Baka makagat. Tsaka ito na lang, matalino. Oh, yeah, man. Nagpapakit na ako eh. Paano ba yan? Paano ba? Kunyari, Paano pa cute? sige, ano? Video kita niligawan. Ay, Sasagot si Kat. Anong Kat, sabihin ni Kat? Kat. Abay, pwede. Pero guys, hindi lang yun. Meron pang isa akong problema. Ano yun? Ano yun? Marami ng mga, mahirap, yung mga totoong lalaki, unting-unti ng Alam na nawawala. Anong Alam ibig ko sabihin yan. ng totoong Ano lalaki? yung totoong lalaki? Teka lang. Define. Ang totoong Totoong lalaki. lalaki, yung gusto ng heterosexual relationship. So na mo naging marami ng bading, gano'n? And that's a problem? That's what you say? Okay, pero ka na It's a naman problem for pula sa noo girls. ngayon. It's a problem for heterosexual girls. Yes. I'm sure kapag nagkaroon ng maraming lesbian, it's a problem din for heterosexual men. Kasi naman, ang hinahanap nyo, yung mga lalaking batak. Aminin na natin, na Yun may, ang- may non-insignificant percentage ng lalaking batak na paminta. Papakita natin kung ano ang Kasi ang tunay na lalaki, walang abs, di ba? Oo, Ano ang tunay na lalaki rin? Dad bod. Ipakita mo yung abs. Ito ang tunay na lalaki, guys. Okay. Wag! Wag! Rating natin. Rating natin. Mataas yung MTRCB rating. Ako na lang. Hindi, i-risk ko yung MTRCB rating Red, natin. wag Ayun, na! Oh my God! Hindi, ito lang guys. Oh, okay, guys. Sige. Paano kung yung binasted nyo, yun ang tunay na lalaki? Tama. Wala akong masasabi doon. Ang tindi. Teka. Teka lang, may Sino ba to? Ang problema ko dun sa ganyan, yung sinasabi nyo, kalooban, sinasabi nyo kasi, gusto ko may sense of humor, ganyan. Pero pag si Kuhol, ganyan, may sense of humor. O sige. O, gusto nyo? I like kohol. Ayun na yun. So, Kohol, alam mo, pwede Di ka naiiba ka. manligaw. Ayoko na. anytime. Tandaan niyo po ang hashtag katol. Di ba? Katol. So, ayan, marami tayong talakayan tungkol sa love. Marami tayong mga hinaing, kaya nga ang dami sa amin nakaberde, mukha kami mga ampalaya dito. Pero sa totoo lang, meron pa rin kakunti man lang na pag-asa. Yan ang nabubuhay sa Lumaklak aming tayo lahat, realidad. maliban kay Red. Thank you so much po sa mga nanonood sa bahay. Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong suggestion for our nakaka-news topic. And please follow our social media accounts. Thank you so much. This has been Nakaka-News! Yeah! Wow, may echo. Palakpakan naman dyan ulit, bara-bara! Yeah, dahil love ang topic natin ngayon, guys. Gusto ko lang magkikwento lang ako ngayon. Gusto ko lang ikwento yun na meron na akong girlfriend. Nanonood siya ngayon. Hi, Ann. Love you. Okay, that's my set. Hindi, kasi matagal kasi ako naging single since birth ako. Sino ba mga single since birth dito? Palakpakan nga. Palakpakan lahat ng mga single since birth. Anjun, ikaw lang. Kawawa ka naman. Kasi ako, single since birth. Kasi ewan ko kasi, dahil siguro, average looking ako. Hindi kayo naniwala. Ako rin hindi eh. Kasi, alam mo, mahirap din pala. Itong average looking ang pinakamahirap na mukha sa balat ng lupa. Hindi pangit Ito ang pinakamahirap na mukha. Kasi wala pang pumupuri sa amin. Kunyari, naglalakad ka sa mall, wala pa ako naranasan na pumuri sa akin, sabihin sa akin, uy pare, alam mo, sakto lang yung mukha mo Okay, buti nga yung mga gwapo, di ba? Pag naglalakad ka sa mall, biglang nakasalubong mo, sabihin mo, mapapadalawang tingin ka eh. Sabihin, uy, pwede yun Buti mo pangit, mapapadalawang tingin ka eh. Uy, tao ba yun? Kami mga gwapo, kaming mga average, kami mga average looking, hindi eh. Pero nga, hindi ko na kailangan maging magpogi-pogi ngayon kasi may girlfriend na ako. Alam mo, first girl. Alam mo, first girlfriend ko yun eh.
first girlfriend ko, tapos sinagot lang ako ngayong taon. Tapos, ang tagal kong naghintay na magkaroon ng girlfriend. 25 years akong single, guys. Tapos, ang tagal ko, ang dami kong niligawan. Tapos, wala man lang nagsabi sa akin na mahirap pala to. Mahirap pala magkaroon ng relationship. Di ba? Wala man lang nagsabi sa akin na buwan-buwan pala kayo mag-aaway eh. Buisit na regla yan. Di ba? Ang ganda-ganda ng usap nyo, tapos biglang magte-text ka sa girlfriend mo, babe, alis lang kami ng barkada. Tapos biglang sasagot sa akin, Kay, one-liner yun ah. May problema ba tayo? Tatanong mo. Tapos sabihin niya, wala. Eh di party ka naman, party ka. Tapos biglang magte-text sa'yo. Ganyan ka pa talaga ka-insensitive. Bakala ko ba wala tayong problema? Pag sabi sa akin ng girlfriend ko, pag sinabi kong wala, meron. Hindi pag sinabi mong meron, wala. Hindi, meron pa din. Kaya kayong mga babae, pag niregla kayo, huwag kayong sasali sa Pinoy henyo, ha? Matatalo tayo, eh. Sabihin, tao ba to? Oo. So, hindi? Hindi. So, oo. Ano ka balik? Pwede. Ano ka baliktaran na pwede? 1 minute na lang. Tapos sabihin pa sa akin ng girlfriend ko, ganito talaga kami pag nireregla, masanay ka na. Teka. Sabihin na natin, 10 years ka nang nireregla. 10 times 12, 120 times ka nang niregla, ikaw ang masanay. Tapos sabihin pa sa akin, ganito talaga kami, James, kapag dinudugo, nakakairita. Teka, akin na yung kutsilyo. Hiwain ko yung singit ko. O yan, pareho na tayong dinudugo, ah. Binabaliktad ko ba yung sitwasyon? Hindi, di ba? Isa lang ang gusto ko ngayon. Dalhin mo ako sa ospital. Ayaw, tumigil ng dugo, eh. Tapos sasabihin pa sa akin ng, alam mo kayong mga babae na obserbahan ko, bawal kayong maging math teacher. Kasi pag magbibigay kayo ng math problem, sabihin niyo sa mga estudyante niyo, okay, class, meron tayong math problem. Okay, ito. Anna wants to jump off the building 50 feet. 50. Take two. Anna wants to jump off the building 50 feet high from the ground. Find, with the velocity of 75 kilometers per hour. Find the acceleration. Tapos sasagutan naman ng mga estudyante mo. Tapos magagalit ka, sabihin mo, class, mag-usap tayo, upo kayo. Bakit yung sinagutan to? Wala man lang ni isa nagtanong sa inyo kung bakit gustong tumalo ni Ana. Ganyan ba talaga kayo ka-insensitive? Kaya ako may payo ako doon sa mga boyfriend na katulad ko, ha. May payo ako sa inyo kung meron kayong girlfriend na nireregla. May payo ako sa inyo, pag ang girlfriend nyo niregla, wag na kayo lumaban. Wag na kayo sumagot. Kasi pag ang babae niregla, sila lagi ang may huling salita. Kaya nga yan tinawag na period. Thank you very much. That's my set. Hoy, hanggang ngayon ba lalaki pa rin ang naghahari sa iyong puso? Hirap naman kasi. Mahirap. Hindi mahirap. Madali lang. Kumuha ka lang ng condensed milk, gatas at asukal. 3 lang, ha? Hindi 5, hindi 6, hindi 7. 3 lang. Oo. Hindi kasing dami ng babae niya. Tapos, ihalo mo ang powdered at condensed milk. Total, sanay naman siya na Sasabay-sabay niya kasi. Ay, naku, sorry. Congressman! Hindi ko po kayo napansin. Nandito po pala kayo. Oo. Alam ko ang pinoproblema mo. Pinoproblema din yan ng napakadaming kababaihan sa kanilang special someone. Kaya ang mga relasyon nagkakagulo-gulo eh. Hindi naman po gulo, Mr. Congressman. It's more of nagkakasabay-sabay po yung sked namin. Ang hirap i-fit. You end up hurting each other. Oo, ay talagang fart and parcel yan. Fart and parcel yan ng relasyon, yung magkasakitan. At saka,
may dalawang klase namang sakit yan eh. Yung meron diyan yung aray na masakit. Masakit. Aray! Yun, gayon. Pero meron ding aray na masarap. Aray. But since you are a British Filipina, ang say you arouch! Pinagsamang aray at saka ouch iyon. At saka, subukan mo nga yun. Sabihin mo yung masakit na aray. Arouch! Arouch, okay. Ayun namang nasasarapan. Arouch. Pati ako yung na-arouch. Ganyan nga. Magaling. Nakita mo na, napangiti na kita agad. Saan niyo po natutunan yan? Ang galing Aba, naman. siyempre, dito sa gobyerno natin, hindi natin natututuhan eh. Ang kailangan nga sa gobyerno natin, ay kilala mo naman ako ay government matchmaker. Yan. Yung kailangan, mahirap patakbuhin ng gobyerno kung hindi nakamatch ang mga taong nagtatrabaho doon sa gobyerno. That's why the keyword is compatibility. Yan. Matchmaking. Yun ang tawag natin diyan. Okay po, I see. So, kapag compatible, match yung tao sa responsibility niya, mas okay ang result Mismo, natumbok mo. Bakit nga ba bagay na bagay sa iyo yung natumbok mo? Ang sarap sabihin pag ikaw ang nakikinig, natumbok mo. At kapag match na match, mas maganda ang kalalabsan. Pero mo, natumbok, pag ang kalalabsan talagang maganda. Iwas ang gulo, mas maayos ang gobyerno. Yan, gayon. But Mr. Congressman, how do you match them? Aba, obvious na nga nasagot ng tanong mo ang match ay matutuklasan mo sa pangalan niya. It's about time, doon natin ibagay ang mga nasa pangalan yon. Si Defensor, Si Miriam Defensor. ang bagay na trabaho sa kanya, Secretary of National Defense. So, very logical. National Defense, bakit po? Kasi... Ay, Defensor, ikaw naman, obvious na nga, by its name, Defensor. Kaya nga National Defense, natumbok mo. Opo, nahuli ko na po. Hindi, natumbok yung tanong ko, bakit mo hinuhuli? Tumbukin mo rin. As armed forces, nariyan si Katapang. Tama-tama yan. Katapang na tao. Sa PNP, nariyan naman si Katakutan. Yun ang mga bagay diyan. Compatibility, matchmaking, yan ang kailangan ng gobyerno natin. Okay, I see. So, nasa pangalan nga po niyan. Okay, sa Department of Trade, diyan naman ilagay mo si Manny Pacquiao. Diyan siya makipagbakbakan, pakyawin ang trade sa world market. Ayan. Okay. Mayroon po bang match na compatible sa environment? Kasi nakita naman po natin nung nakaraang bagyo, kalbo na po yung mga forest natin, tas puro baha pa. So, sino naman po ang bagay sa forestry? Aba, ang bagay sa forestry. Abay, sino pa? Kundi si Dong Puno. Forest yun Isama mo na ang kapatid niya, si Ronnie Puno, si Congressman Puno, isama mo na rin si Rico J. Puno. Alagaan niya ang lupa para ating kapalaran ay may bukas pa. Ayan, Ayan, punong-puno na po. Kumpleto na yung mag-aalaga sa government natin. Oo, siyempre. Kulang pa yan. Sa weather natin, doon sa Pag-asa, diyan mo ilagay si Estrella. Udi, kaya kung papayag, di ang bagay si Vilma Santos Recto. The star for all seasons and intertropical convergent Batanggenyos. Opo, sa transportation po ba, meron bang bagay dyan? Ay di si Orbus, or car, or taxi, or jeepney, Orbus. Yan ang bagay diyan. Ang makakasolve niyan ay si Orcar, Orbus Transportation Minister or Department Secretary. Mr. Congressman, sa sports po kaya? Aba, di Araneta? Stella Marquez Araneta? Stella Marquez Oo. Araneta. Di ba po, beauty queen po yun dati? Hindi ba sports yung beauty queen? Sports din naman yun pagandahan sports din yan. Pagandahan. Sa Pag beautification nakakabata ang sports, di gayon din, kabit-kabit din yan.
Sino naman po yung bagay sa beautification? Beautification, Anggara. Anggara, Oo, Anggara, hindi ba? Pag tinanong matatanda, pag nakakita sila na maganda, Anggara nun. Expression pa yun. Ito kadaling tandaan. Anggara, beautification. Yes. O ito po, last, Mr. Congressman. Kay Pinoy po ba, may bagay na advisor? Presidential advisor? Aba, siyempre, walang iba kundi si payo mo. Payo mo hindi yun nasusundin ng presidente. Ayun lang. Narinig niyo po ba yung comment last episode? May chemistry daw po tayo. Ano ba ang chemistry? Chemistry. Ano nga yan? Yung natutumbok? Yung ano O po? magkasukat? You get along. Ah, okay. At saka ang chemistry, yung magkasukat na magkasukat, tama ang mga DNA. Chemical, ano yun Nako, may chemical balance tayo. Ay siya, sige. Tiyan ka na. At tumbok pa ng iba. Sige. One day, honey, you come home, and in the next day, honey, you will go. You're fond of showing up and then just suddenly disappearing. Oh, what can I say? You must be doing okay, but still I believe in everything you do. I still think you're alright. Come on and let me know. Just let me go to your house. And suddenly the weather's fine, so let me take a train to downtown. Let me be your visitor. Come on and let me know. Just let me go tonight. Right, there you go. Carousel Casualties. Ladies and gentlemen, good evening. Good evening, everybody. Guys, pakilala niyo ang sarili niyo. I am 1/3 of Carousel Casualties right now. I play the guitar and I sing, for the band. I write the songs. Hi, my name is Angelo Eugenio. I play bass on Carousel Casualties. Okay, and you have a third member? Yeah. He can't go today because he has some duties for his other band. Okay, you've been a band for a long time and you have a lot of... do you have an album already? We will be releasing our first EP on February next year. As of the moment, we are currently recording songs. I think there will be 4 songs. Right now, we uploaded 3 sample songs on SoundCloud. But the EP will be released February next year. So again, guys, nasa SoundCloud sila. And why didn't tell them about your gigs, how to get in touch with you over Facebook and whatnot? Oh, yeah. We have a band page. It's just Carousel Casualties. If you search us on Facebook, it's going to be there. There will be a link to our SoundCloud account. There will be several links to the songs when you get there. Right now, our next gig would be Sev's Cafe next week, November 14, yeah? So that's about it, I guess. All right, so guys, thank you. This is Carousel Casualties. Thank you very much, guys. We'll be back with more Bara Bara. Can someone still discover true love despite the influence that technology and media has on who and how we love today? Precisely. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? Boom. Love
is a mean splendor thing, you know. Love, that is love. When the girl in your arms is the girl in your dream, soon it will be Christmas Day. Boom! Magandang gabi mga kabarat. Ngayon, ating tatalakayin kung totoo nga ba na tinuturuan ng media, radyo, TV, pelikula, pati na rin social media, kung ano at paano ba umibig. Tingin mo, Phoebe. Yes, I totally agree with what you said. Nabanggit ko kanina na technology really affects yung idea natin about love. So like ako, I think I'm a testament to that kasi lumaki akong nanonood ng Walt Disney. Sobrang all the princesses, may costumes ako, ganyan DVD. So, kumbaga, naturuan ako kung paano dapat yung sinabi mong true love forever, yung mga kiss na ganyan. So, ako din, ayoko kapag gusto ko pag nagpakasal ako, forever na. Parang ganon. So, yung mga nagde-divorce na ganyan, it makes me judge tuloy. Siyempre, yun yung effect sa akin ng media kasi lumalaki akong ganon, di ba? So, na-judge ko yung divorce abroad, yung mga ganyan. Sobrang bilis ng wedding, di ba? Di ba? Kayo ba? How does it affect you? Para sa akin yung parang ang ano ng media ngayon about everything inadidiktahan pati sa perception natin kung sino mamahalin mo, mayroon na tayong may pinapakita silang ideal man, like kailangan macho, guwapo, ganyan ang mga nasa utak natin, inaapektuhan na tayo eh. At saka parang tinuturuan na rin tayo, eto may soulmate ka, makikita mo siya sa tamang panahon, pero huhugot muna ako dyan. Naniniwala ka ba doon? Hindi. Pero kaluluwa na ako bago makita ko pa ang one true love. Open ka ng topic, di ka pala naniniwala. Napapaniwala tayo ng media din ngayon na, yun nga, may tamang panahon, which is like for me in a way, tama naman. Or may forever, di ba? Walang forever. Meron. May forever. Meron. Forever. Ikaw naman. Uy, baka pwedeng sponsor yan. Forever ang EDSA. Hindi, at saka parang sa Traffic. media rin, nakikita natin yung ideal na babae, ideal beauty, kahit sa physical. Kaya ang dami mong makikita mga beauty clinics ngayon eh. Puro Belo, ano ba, Steve Margan. Yung parang sinasabi na ito yung itsura ng perpektong babae. Whitening soap, di ba? Yes, Soap, marami na di ba? ganyan. So, pinagkikitaan din Parang sa sinasabi tuloy ng media na hindi ka magkakaroon ng love life kung hindi ka maputi. Oo. Diba? At hindi ka mag-guys. Yung masaklap dun eh. Ano kulay mo? Tingnan mo kulay mo nga. Oh, wala akong love life. Wala tayo like, hindi tayo Di parang may movie about that eh, about yung perception ng beauty ngayon. Alam niyo yung Beauty in a Bottle? Ay, alam ko yung Diba? maganda yun. Doon yung cousin ko. Yes. Sino? Ang alam ko lang Genie in a Bottle. Christina Aguilera. Oh, ano bang ano? Hindi, yung story, parang story siya ng tatlong girls na parang iba-iba kasi yung beauty nila talaga, pero nadidiktahan ng kung sino. Kaya parang media. dun sila nagka-problem. Like, for example, pinaka-natandaan ko kasi si Angelica Panganiban. Yung role niya, Don is artista siya. Artista siya na tumaba ng sobra. So ngayon, dahil doon nawalan siya ng projects, ganyan, pero yung character ni Asunta De Rossi, kahit na chubby si Angelica, kinuha pa rin niya to endorse yung product na Beauty in a Bottle. Ito, teka. Ito yung sinasabi ko sa lahat ng mga kapwa ko mataba dyan. Kapwa. Okay. Parati nilang ina-assume, parati nilang pag kunwari ako, pumapasok ako sa stage or nag-ano ako, tawag din sinasabi nila, wow, grabe ba't ang confident mo? Parang gulat na gulat sila na confident ako dahil mataba ako. Sa mga mataba akong kaibigan dyan, okay? Hindi porket Magkakosa. mataba ka, wala nang pag-asa. Okay? Maraming mga restaurant dyan. Hindi, tsaka yung kanina, yung sinasabi ni Phoebe, kailangan sa media, yung kailangan bago ka magpakasal. Ngayon parang hirap magpakasal kasi kung iisipin mo, Kasi ang mahal. gastos. Ay, Kailangan Ikaw ba pa may yung Commercialize lahat. videographer mo. Yung proposal mo, kailangan mag-viral. Oo, di ba? Kailangan meron kang prenup video na parang honeymoon preview na minsan. Meron ka bang, kailangan videographer ko, si Jason Magbani. Oo, totoo Parang yan. next time, kailangan Tapos yung reception ko, magharbo. Ang simbahan, kailangan aircon. oh, Tawi ka. what do you think? Precisely! Okay. So, actually malinaw na ginagawa nating commodity ang pagmamahal. Binibenta natin ang pag-asa, binibenta natin ang pagmamahal, binibenta natin ang ganda, ang kagwapuhan.
Pero isang bagay lang yung magmahal sa kapwa-tao eh. Sa kapwa-tao na gusto mong pakasalan, gusto mong magkaroon kayong pamilya at anak. Eh, ang pagmamahal sa bansa, naibibigay ba? Bayan? Yun ang importanteng tanong. Kasi ngayon, sa media, lahat ng klase ng pagmamahal sa eros, puro eros, meaning romantic love, kaya sa Griego. Yes. Diba? Si Kel ata ang Eros. Eros, pag binalikan mo, gaano Rose. Gano'ng kadalas mo makikita ang agape, pagmamahal sa kapwa? Hindi yung romantic love, yung agape. Pagmamahal, yung pakikisama. Kasi 'di ba, pag binanatan mo ba ang isang politiko araw-araw na ginawa ng Diyos, pagmamahal ba sa bayan 'yon? O pagmamahal sa ratings, pagmamahal sa... Totoo. Kaya nga sa sinabi ni Phoebe, di ba, yung mga Disney princesses, di ba, lahat sila parang ideal and everything. Di ba? Isa lang ang Disney princess na talagang realistic at napakaganda. Simulan dahil pinaglaban niya ang hindi lang pag-ibig niya, pamilya niya, at bayan niya. Kaya i-follow niyo Simulan, guys. Yun ang pinaka-importante, mga kaibigan. Mga kabara, sana itanong natin sa sarili natin, kung alam na natin ang pag-ibig, lahat ng aspeto, gaano ba natin kamahal ang ating bayan? Maraming salamat mga kabara-bara. Next week ulit. Sana po may natutunan kayo sa aming forum. Tonight, magbabalik pa po ang Bara-Bara. Puro na lang third-party relationship ang tema sa mga palabas? Mas malaki ba kita? Question! Naaalala mo pa ba yung panahon na nag-uumapaw yung kwarto mo ng pictures ng iyong celebrity crushes? Question! Bakit pag Aldab, kaya natin mag-tweet ng milyon-milyon, pero pag nation building usapin, wafakels? Dahil ba mahal ang magpakasal? Pwede na ang pa-live and live-in? Sino ang pipiliin mo? Ang mahal mo o ang nagmamahal sa'yo? Pwede bang dalawa para malandi lang ang peg? Ayan, guys, kailangan natin mag-celebrate kasi 1 month na tayo on air! Akalain mo! Ang bilis, isang buwan na agad. Ayan. And of course, we'd like to acknowledge our musical guest kanina, ang Carousel Casualties. Ayan. And ang aming tradition, of course, reading all your beautiful comments. Sisimulan ko mula kay Ryan Don Umadhay. Love the show. The opening panel after the news was a bit too much for bashing the mainstream, but the segments are insane. The Bitak dude was brilliant. Hindi ako yun. Nagpapasalamat tayo kay Ben Tofu. Ayan, so this is exactly the sort of critical thinking that we encourage. So thank you so much and keep sending them in. Yes. And dahil dyan, syempre mag-thank you din tayo from Alvin Sorian Ortiz. Sabi ko, hi, natapos din ang trabaho ng Lunes. Sabay bukas ng TV. Teka, PTV? Bara-bara show? Mukhang bago to ah. Cool yung show. Yung mga segments, astig. Ang galing nito. Walang keme, walang arte. Yan ang mga show. May kwenta. Wow. Sige lang, guys. Kausap yung sarili, Ang galing nyo po pumili ng kasama. Idol Kohol. Kayo ba yung kausap nun? Hindi na kayo nag-PM. Thank you, Alvin. Thank you so much. Alam mo yun, sobrang ganda talaga na marami nag-tweet sa atin, di ba? Na sobrang dami ng tweet, sinasabi natin lahat ngayon sa on-air. Di ba? Sobrang appreciative namin sa audience namin. Lahat kayo may airtime. Tulad ni Alvin Garcia, na sana hindi duplicate account ng Alvin mo. Hi, Bara-Bara. Lagi ko na sinusubaybayan yung show nyo since pilot episode. Wow! We got an avid fan, guys. Nakakatawa kasi nandyan sila James Caraan at Red Oliero ng Comedy Manila. Comedy Manila kami, guys. Comedy Manila. Thank you. Hello kay Phoebe na crush ko. Sana forever na yung show. Yay! Tapos yung emoticon na nakaganon. Hi, Alvin. Guys, forever Thank na you. yung show ah. Oh, speaking of forever, Speaking of forever nga, guys, napag-alaman namin na si Kat Medina, ang isa namin napakagandang co-host Thank you. dito.
At hindi main host? ay single, kasi sinasabi daw niya na wala daw nanliligaw sa kanya. Patunayan natin na hindi totoo yun, guys. Punta tayo sa social media, sabihin niya sa amin kung anong gusto niyo panliligaw gawin kay Kat para makamit ang kanyang puso, okay? Yan gawin, yan ang bago nating contest. For the quest to search for Mr. Papo. Original to ha, original. Yung pag ginawa to eh. Mr. Papo, I'm waiting for you. Ay! Okay, from ano naman, Dati Cabiara. Hi mga sir at ma'am, nakakatuwa na may ganitong palabas. Nakakatuwa talaga. Sana po, forever na ang show nyo. Don't worry, may second season. Parang ikaw na nakabalita. Dati sa school ko lang naririnig yung mga usapang ganyan. Astig. Hi mga sir at ma'am, nakakatuwa. Parang ngunit lang na may ganitong palabas. Sana po forever na ang show nyo. Dati sa school ko lang naririnig yung Inulit lang ko! Parang nangyari na to. Ulit lang talaga. Deja vu. Astig. May concept yung comment. And you can sing Ito. From Roland Baito. Such a great show po. Show na may sense and humor. And sobrang nakaka-good vibes. And then, ito galing kay Montenegro Aswin. I watched your show last October 26, 2015. Buuin niyo. I want to commend you guys for the good segment. Hoping that you and your segment viewers will be enlightened. Kasi I'm a little bit concerned about watching television and gaining nothing but pure fun. Nothing makes sense anymore. So please continue inspiring viewers in having a critical mindset in what they watch. Well, hindi talagang objective, guys. Ayos. Ito naman. Miggy. From Kenneth Reeves Antonil. Simula na mag-start ang Bara-Bara, palagi ko nang pinapanood dahil kay Miss Phoebe. Yes! At kay Miss Papo. Wow! Phoebe lang. Ang sabi niya, gende kisenye eh. Kapit Kaya lang mga shout kapatid. out naman po. Oh, hi. What's the name? Daniel Padilla. Ken Antonil. Hi, Ken Antonil. Thank you so much. Sana subaybayan mo every Monday. Ito naman, nakalagay. Swak na swak ang topic sa Nakaka-In-News. Type ko rin si Miss Kat. I mean, si Teacher Miss Papo sa Tang Twitter. Ay, meron ka na. Ay, ito yung Meron na. first Mr. Papo. Smile emoticon. Talagang sinabi niya yung smile emoticon eh. Hindi niya alam yung smiley eh. More power sa show nyo. P.S. James, isang fansay naman dyan. May isa na akong Kasi fan. ito si Kaloy Pagulayan, office mate ko na naman. Ay, by the way, guys, happy birthday, Miggy and Nikki, and to my sister, Dayan. Happy birthday! Kay Miss Sir. May nakakalimutan yun. Kinalimutan ko. Nadali lang Happy daw. birthday, Dayan! Galing kay Chupanes Eclibia. Dapis po kayo. Precisely. Precisely. Ito pa isa. Yun. Means normala. Ano nakasabi? Para. Kahit lang ang sinabi ninyo, binabasa pa rin namin. Susweet nga. Ayan, thank you very much. And of course, ang sponsor namin, ang Stevia and Glorious Blends. Maraming pong salamat. Thank you. Okay, so dahil isa lang sponsor natin ngayon, maghanap tayo sponsor, okay? Live on TV. Ang dami ko dito, ang dami ko na naka-line up. Okay, simulan natin sa pinaka-blockbuster na sponsor na nahanap ko, Louis Vuitton. Wow, big time. Hello, yes. Hello. Yes. Oo, ako Louis yung Vuitton. Sorry, tinawagan ko ba? Oo, ibaba mo yan. Ay, sorry. Ikaw pala si Louis Vuitton dito. Nakita ko lang sa internet eh. Ayan. Romance yan. Yes. Thank you very much, mga kabara-bara. Replays po, Sunday, 8 p.m. Please watch all of our episodes. Thank you so much. See you next week. Magbabalik pa po ang Bara-Bara! Anything goes! Happy birthday, Dayan! Thank you! Happy birthday! Daddy, happy birthday! Daddy, happy birthday! Sponsor, ito na lang! Ano ba yung pinapanood nyo? Sus, Aldab, wala namang kwenta yan eh. Ano
life! Ha? Ang Esmer Mendoza! Bawi mo yan! Ha? Hindi pwede! Dito! Kapalit na yan! Kapalit na yan! Kapalit na yan! Kapalit na yan! Wala! Sino best couple sa Pilipinas? Wala! Ha? Pastillas! Lap team! Sino pinama kayo lap team? Pastillas! Tatlo kayo nun! Let's get! Sobrang nakakatawa sila! Tapos romantic pa! Doon sa luweta for life! Hindi! Wala! Hindi! Wala! 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 Aldab for life!